Just in case na mangyari sa inyo ito, ayaw mag shift ng ating lever mula park papunta sa reverse. So ganito gawin natin, hanapin natin yung ito, may shift lock release. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all mga kamatik. Kumusta po kayo? Welcome to my channel. Once again, this is Amir, your Matic Master. Sa video ito ay isa na namang troubleshooting at isa na namang kaalaman ang gusto kong ibahagi sa inyo. Meron tayo ditong Tucson na iX35LM gasoline engine at 2.0 MPI ang makina niya. Ang trouble nito ay hindi maikambyo mula sa neutral papuntang reverse yung kanyang shifting lever, at pagka nandun naman siya sa park ay hindi naman siya makambyo papunta sa reverse. So ito yung aking ibabahagi sa inyong kaalaman ngayon. Pero bago yon, kung ikaw ay bago sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Pakipindot yung red button dyan sa baba na subscribe button at paki-click yung bell para updated kayo sa lahat ng mga video yung ating gagawin. So balik tayo dun sa aking topic. Ito ay, kung makikita ninyo rito, yan, ito yung cambio. Napansin nyo naka neutral siya, naka neutral sa dun sa console. Hindi siya mailipat mula neutral papunta sa reverse. Ayan, matigas. Kapag kaya din nandito naman sa park ay hindi naman siya mailipat papunta sa reverse. Yan yung aking ituturo sa inyo. Sa dulo ng video na ito ay ituturo ko sa inyo yung emergency release nito kapag ka nangyari ito sa inyo sa daan. Kaya tapusin niyo itong video na ito at para matutunan ninyo kung ano yung emergency release kapag halimbawang ito ay nangyari sa inyo sa daan. Ito nga pala ay 2012 na Tucson. So yan yung aking ituturo sa inyo kung ano yung trouble nito, at ituturo ko sa inyo rin yung paano yung pagpapalit ng pyesa na ating papalitan. Kung kayo ay may scanner at gusto ninyong mas madali ang pagto-trouble, ay mas maganda ito, ipakita ko sa inyo kung ano yung trouble niya sa scanner para meron na kayong idea kaagad. Ayan, engine trouble siya actually, pero yung problema ay hindi doon sa makina. Ito yung sinasabi natin sa mga hindi gumagamit ng scanner, na ito ay pinakamadaling paraan. Hindi natin sinasabi na lahat ng trouble ay kailangan ng scanner ang gamitin, pero ang punto at ang gamit nitong scanner ay para pabilisin yung ating diagnosis. So ayan, hindi tayo maghihirap, hindi tayo maghalungkat ng mga wiring kung saan lugar. Hindi na natin kailangang mag-isip ng masyadong malalim. Ang gagawin lang natin ay isaksak natin tong scanner at iskan natin kung ano yung hinahanap natin, ay makikita natin dito. Katulad nyan, kung mapansin ninyo ay wala siya dito sa taas, sa engine. Good siya. Sa transmission, good rin ang sinasabi nung scanner. Pero pagdating dito sa state ay meron siyang history. Yung history na yon, ang kanyang code ay P0504 o brake switch A and B correlation. So alam nyo na siguro, may idea na kayo kung anong sira. So bakit brake switch ang may diferensya? Ay yung cambio natin ang apektado. Itong ating sasakyan ay mayroong tinatawag na mga safety features. Ang purpose nito ay kapag iniwan mo na umaandar yung mga sasakyan mo, ito ay safety features na kapag iniwan mo yung mga anak mo o mayroong hindi marunong mag-drive, ay hindi niya kayang likutin itong shifting lever unless natapakan niya yung brake pedal. Pag tinapakan niya yung brake pedal at ginalaw niya ito, ay magre-release ito. Magre-release yung ating cambio. Pupunta siya sa reverse, sa neutral, sa drive. So yun yung problema natin ngayon. Nagmamalfunction yung brake switch dito sa brake pedal. Kaya naman yung kanyang safety switch dito ay hindi gumagana. Kung mapansin nyo, ayan
dapat may naririnig kayo dyan na kapag binomba mo yung brake pedal, ganyan, ay maririnig mo na may lumalagitik dito sa loob nitong console natin, ano. Yun yung safety switch na humaharang dito sa lever para lumipat siya sa reverse, neutral at drive kung ikaw ay nakaparking for safety ba, no. Hindi siya lilipat, hindi mo maikambyo ito kung hindi mo tapakan yung preno. So yun yung ating papalitan ngayon. Meron na tayong pyesa rito, alam ko na ang sira nito, kaya lang ay pinakita ko sa inyo yung trouble para mas justified yung ating pagto-troubleshoot. Kumbaga ay para hindi hula, ano. So ito yung ating pamalit na pyesa. O yun yung kanyang part number, ano, 93810-3K000. Ang tawag ulit dito ay brake switch. So dahil nasabi ko na sa inyo kung ano yung trouble, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano yung pagpapalit nito. Ito ay para sa mga beginners, sa mga aspiring na mekaniko, at saka sa mga car owners na rin na may automatic transmission. Kung gusto ninyo na mag DIY, ito simpleng bagay lang to, simpleng palitan lang to. Makakatulong ito sa inyo, ano. Yung pag may sasakyan ka, dapat yung mga basic ng gawain sa sasakyan ay meron tayong alam, ano. So ito na yung pagkakataon ninyo, si Matic Master ay nagsishare ng kaalaman, ano. So samahan nyo ako at palitan natin tong brake switch, tapos mamaya ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung emergency release na ginagawa dito kapag kayo ay inabutan sa daan ng ganitong trouble. Tayo ng dalawang number 14 kasi kontrahan yung kanyang nut, ano. So nandito siya, ito yung brake pedal at nandito siya sa ilalim. So ayan, nandiyan yung brake switch, ano. Kita nyo, meron siyang 14 na tornilyo. Ayan, nakatungtong yung kanyang dulo. Ayan, kung itulak natin yung brake pedal, ayan, makikita natin yung kanyang pinakang switch. Ang gagawin natin dyan ay luluagan natin itong number 14 na nut na ito para matanggal natin, ano? Tatanggalin natin siya ng diretso. Tanggalin natin yan. Yan, natanggal na. Kunin natin yung nut kasi gamitin natin yan mamaya. Ayan, ito yan. So mabubunot na natin tong brake switch. Ang problema, yun, meron siyang wire. So tatanggalin natin yung wire. So may pindutan siya dyan, medyo masikip. Ipindutin lang natin yan. Ayun, nabunot na. Okay, ito yung ating switch, ano. So kung ano yung pagkatanggal natin dito, yung nut na yan, ay ganyan din natin ibabalik ulit, ano. So dito makikita nyo na may stopper siya, ano. Ito palang ating switch na ito ay on off switch. Pag nakalubog siya, ay ibig sabihin ay naka off yung brake light dun sa likod, at saka hindi gumagana yung ating shift lock. Kapag nirelease naman natin, ibig sabihin ay tinapakan natin yung preno, ay naka-on naman siya. Okay, so kailangan ito ay may adjustment, ano, dito sa pagkasaksak dito. Yan, kung isaksak natin siya, meron siyang guide, yung slot niyan, meron siyang parang groove dyan. Pag nakasaksak siya, dapat ay tumukod itong puti na ito dito sa stopper itong rubber stopper na ito, ano. Dapat ay nakatukod siya, nakadiin siya ng ganyan. Ayan, naka-off siya, yan, ganyan, para nakapatay yung kanyang brake light. So once na tinapakan natin itong pedal, nilayo natin, ay mag-uo naman siya. So dapat tama lang yung adjustment, ano, na tamang pag nakataas yung pedal ay nakasarado siyang ganyan, no? Nakasarado siyang ganyan. Okay, so ito yung bago. Meron na siyang nut, ano. So adjust natin ng konti katulad nung sa luma. Parehasin natin sa luma para hindi tayo maligaw. Ayan, medyo ilabas natin yung nut.
Okay, so ibalik natin siya doon sa kanyang butas. Ayan. Kung mapansin ninyo, kung nakikita ninyo ay kulang siya, hindi masyadong nakalubog yung kanyang tips. So i-adjust natin paatras yung nut. Yan. Tapos balik natin. Ayan. Okay na siya. Wala na siyang clearance. Kumbaga itong dulo na ito, itong pinakandulo na ito dapat nakalapat dito sa rubber, So ayan. Okay na yung clearance niya. Yan, lalagay natin yung nut niyan dati, yung lock. Yan, alalayan natin tong brake switch sa taas para ma-shoot natin yung nut, ayan, ganyan. Tapos suot natin yung nut. Yan, nakapasok na yung nut, nasa loob na. So make sure natin na align yung thread bago natin higpitan. Ayan, nakita nyo. So yan, higpitan na natin dito. Okay na yung clearance nya. Kita natin ang 14. Okay, so check natin dito. Higpit natin yung kabila. Okay na rin, higpit na rin. Okay, balik natin yung wire nya. Okay, yan. So ayun, nakalagay na ng mga kamatik. Kita mo itong clearance na yan, yan yung sinasabi ko sa inyo na kapag itinulak natin, ayun, yan, humahaba yung kanyang switch. Yan yung kulay puti na yan, ayan. Dapat pagka ganyan siya, nakasarado, nakatapak dun sa bakal yung itong stopper, rubber stopper, pagka pinulak mo itong pedal, mag-o-on siya. Pagka tinapakan ay binitawan mo naman, release mo, ay mag-o-off naman yung ating switch. So ganun lang yung pagpapalit, mga kamatik. Ganun ka simple, na medyo mahirap dahil nandito tayo nakahiga sa ilalim ng sasakyan. Testing natin yung preno, kung pag tinapakan natin yung preno ay tumutunog dito. Ayun, so testing natin kung lilipat siya, maandar yung makina natin kasi naka-aircon tayo para malamig-lamig gawin. So ayan, naka-park, so tapak sa preno at lipat natin to. Yun, suabe. Okay, so lumilipat na lahat, mga kamatik. Okay, so yun, solve na yung ating problema. As usual, pagkatapos natin na magpalit ng mga switch na ganito na di kuryente, ay dahil meron siyang trouble code, ay i-delete natin yung trouble code sa computer. Ayan, may naka-ready tayong computer dito. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Ang gusto ko lang malaman ninyo ay kung paano yung pag-solve ng trouble ng stock up na cambio, na shifting lever. Okay, so sa mga automatic transmission user, just in case na mangyari sa inyo ito, ayaw mag shift ng ating lever mula park papunta sa reverse, o mula naman sa neutral papunta sa reverse, kahit na tinatapakan natin yung brake pedal. So ganito gawin natin, hanapin natin yung may shift lock release. Minsan itong shift lock release na ito ay nandito sa gawin ito, sa side nito, depende sa model. So ang gawin natin ay hanap tayo ng matulis na bagay. Katulad nito, ang gamit ko ay nail cutter. Sungkitin natin itong takip. Tatanggalin natin yan. Sa loob niyan ng cover na yan ay mayroong button. Ayun, nakikita ninyo. So gamit ulit tayo ng isang mahaba-haba na matulis katulad nitong susi. At isuot natin doon. Ayan. Diin nyo, mararamdaman nyo yung parang spring. Tapakan natin ng permis yung ating brake pedal. Huwag nating i-release yan, So diin natin yung ating shift release at galawin natin yung itong lever. Ayan. So lumipat siya, Okay. So lilipat na siya hanggang sa neutral at saka sa drive. So ganun din. Halimbawang nasa neutral siya. Pagka ilipat natin sa reverse, ayaw lumipat kahit naka-preno tayo,
So ganun ulit, pasukan natin siya ng susi, diin natin yung shift lock at ilagay natin siya sa reverse. So ganun yung pag-release ng cambio kapag nag-stack up siya, hindi gumana yung shift lock. Okay, sana may natutunan kayo. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay meron kayong natutunan sa maiksing video na ito, ano? So yun, till next time, keep safe. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Maasalam.